What's up mga kakirig? Happy New Year pala sa inyong lahat. Welcome back to my channel mga kakirig, no? So sa mga bago pa dyan, just click subscribe button at saka sa notification bell. So sa video ko ngayon nito, sa chapter 2 na bilang part 4. So dahil tapos na tayo sa start, stop at saka jog, so yun na yung part 1 ko sa chapter 2. So yung part 2 is delay on saka instant stop. So yung last na video ko is yung part 3 is instant start, delay off. So itong part 4 ko ngayon is delay on at saka delay off, no, using on delay timer mga kakiring, no, yung Only EH3NB. So yun lang pong gagamitin ko. So ngayon na sequence is delay on at saka delay off. So bago ko simulan yan, shout out muna tayo sa mga nagpapa-shout out. So simulan na natin. So bago hindi mo, papakita ko muna mga mabilisan yung pag-wiring. So mga kirig, na tapos ko na ma-wiringan ang example ko sa operation na delay on at saka delay off using two on delay timers, si Only EH3NB. So nakaset ng tag 10 seconds, magnetic contactor, thermal overload. So ang ginamit natin dito na pang start is selector switch. So yung isang position lang niya yung ginamit natin mga kirig, no? So yung sa kanan. So ganun pa rin, mayroong trip indicator, run at saka stop. So again mga kakirig, ang example, ang una kong i-demo na example is on delay at saka off delay, no? So pagka on natin ito, hindi mag-start agad si magnetic contactor. So mag-count pa ng 10 si timer bago siya mag-energize. So pagka off ko naman, pagka off position nito ng selector switch, so hindi mamatay siya agad. So mag-count pa rin siya ng 10 seconds bago mag-energize yung magnetic contactor. So ipapakita ko rin dito yung schematic diagram niya mga kakirig, no? Ladder diagram niya. So try muna natin yung ginawa ko kung gagana ba talaga yung pag-wiring ko nito mga kakirig, no? So saksak natin, kaon natin yung circuit breaker. So ayan, umilaw si stop. So baliwalain nyo lang to mga kakirig, no? Kasi ito yung mga previous na tagging sa mga ginawa ko mga una pang mga video. So ayan, naka-standby na yung magnetic contactors. So naka-off position yung selector switch natin. So pagka on ko, so ayan, umilaw, nag-count na si timer 1, timer 1, timer 2. So ito yung start, on delay start. Ito naman yung off delay start. So ayan. So pagka umabot siya ng 10 seconds, saka pa lang nag-energize si magnetic contactor. So umilaw yung green na pilot light natin. So off. So ayan, pagka off ko, hindi agad siya nag-energize or nag-de-energize. Nakaraan pa rin siya. So nag-count na si timer 2 para patayin si magnetic contactor. So ayan, again mga kikirig. So pagka on ko, so hindi agad nag-energize si magnetic contactor kasi on delay siya. Delay siya ng 10 seconds. So ayan, pagka-abot ng 10 seconds. So pagka off ko naman, so hindi agad siya mamatay. Nag-count na ng 10 seconds din si timer 2, no? So ayan mga kakirig, no? So yan po yung demo ng on delay start at on off delay mga kakirig. On delay, off delay na operation using two on delay timers na Only EH3NB at selector switch. So kung mag push button kayo mga kakirig, para may push button kasi kailangan ng holding contact. So either magdagdag kayo ng isang relay pang holding contact ng push button pagka-start, or gagamitin nyo yung instantaneous ni timer na silbing holding contact niya mga kakirig, no? So ipapakita ko sa inyo yung diagram nito mga kakirig, no? Off muna natin. So ang diagram nito mga kakirig is
handwritten ko lang mga kakirig, no? Silbi drawing lang, din drawing ko lang. So ito na po yung diagram niyan, no? So kung makikita nyo, so ibig sabihin trip, indicator light, ito yon, ito stop na light, itong red. So babasahin natin mga kakirig, no, para makita nyo. So itong TR1, ito yung coil ng timer 1 natin. So ito, so TR172, ito yan, timer. So itong MC1, so magnetic contactor. So ang run na pilot light, so ito. Tsaka last is TR2 or timer 2. So ito, so TR1, TR2. So ayan mga kakirig, kung babasahin natin yung diagram, so ito pong yung mangyayari. So kunwaring pag na supplyan na to, so ito yung galing sa circuit breaker line 1 or line 2 or neutral, no? Line 2 or neutral. So kung makikita nyo mga kakirig is dito sa line 2 nyo or neutral, so walang mga auxiliary contacts yung dumaan, no, or nilagay dito. So ibig sabihin pag pumasok na yung kuryente, so agad na papasok yung kuryente sa lahat ng devices, no? So syempre dahil incomplete yung circuit, so hindi pa iilaw or gagalaw or mag-energize yung devices natin dito sa gitna, no? So itong pilot light na trip, stop, timer 1, magnetic contactor, run na pilot light, at saka timer 2. So dito naman tayo sa line 1, no? So kung makikita nyo, nandito lahat yung mga auxiliary contacts, no, ni thermal overload, TOR, ni magnetic contactor, so switch, timer 2, timer 1, no? So ang mangyayari dyan, kunwari nauna yung circuit breaker, so kung dito tayo magsisimula, so dito hanggang dito lang yung kuryente kasi open tong auxiliary na to, no, ni thermal overload. So dito naman, dahil close tong TOR, so papasok yung kuryente. So tingnan natin dito na circuit, so close ito, dahil close yung auxiliary contact magnetic contactor, so papasok dito. So kung makikita mo, pumasok din dito yung line to, so ibig sabihin yan, pagka on mo sa circuit breaker, iilaw si stop, no? Si stop na pilot light. So dito naman tayo sa ibaba, dito tingnan natin sa switch, so hindi, kung open pa to, hindi siya in-on, so hanggang dito lang yung kuryente. So si timer 1 ay hindi masusupplyan yung coil niya. So dito naman tayo, so dito tumaan kay timer 2 na normally close, so makakadaan yung kuryente dito. So pero pag abot niya kay timer 1 na normally open, so hanggang dito lang yung kuryente. So kung dito naman sa baba, hanggang dito lang din kasi open yung auxiliary contact ni magnetic contactor. So ibig sabihin, dahil wala nakapasok dito na kuryente, is still de-energize off yung devices natin dito sa baba, no? So kapag in-on natin si switch, no? Pagkatapos nun, i-on natin si switch, so ibig sabihin makakapasok na yung kuryente dito. So si timer ay magka-count na. So dahil itong coil niya pag na-supplyan yung coil ni timer, so magka-count na. Kunwari, gaya kanina sa demo natin is 10 seconds yung set niya, time set. So ang mga auxiliary contacts ni timer 1, so tingnan natin kung asan yung mga auxiliary niya, no? So ito normally open, at saka ito normally close. So pag ma-reach na ng 10 seconds, so itong normally open ni timer 1 at saka normally close, so gagalaw yan. Kunwari pag 10, so ito ay mag-close, no? Close, at saka ito open na to, so mag-close to. So pagka-close nito, ma-energize si MC1, no? So pagka-energize ni MC1, tingnan mo rin yung mga auxiliary contacts ni MC1. So may dalawang auxiliary contact ni MC1, so ito close at saka open. So ulit, again ha, pagka abot ng 10 seconds sa time set, magko-close to, ma-energize si MC1. So MC1, lagyan din natin to ng MC1, no, para hindi kayo masyado malito. So pagka close, ma-energize si MC1, so yung auxiliary contact ni MC1 mag-open, so mamatay si stop, yung open mag-close, no?
So dito dadaan yung kuryente. So dito rin makadaan din yung kuryente dito, no? Via MC1 normally open. So ito yung silbing latching ni MC1, no? Or holding contact. So pagkadaan niya pag energize, pag energize, close. So dadaan din yung kuryente dito. So magra-run. So stop. So magpatay ito, ilaw si run. Tapos ito hindi yan masupplyan si timer 2 kasi open yan, di ba? Pag abot ng time niya 10 seconds, close, open, so wala, hindi nasupplyan yung coil ni timer 2. So remain yung timer 2 natin dito na close. So ngayon nag-energize na yon si MC1, no? Kapag in-off natin si switch dito, so ma-de-energize si timer 1. So yung mga auxiliary contacts naman ni timer 1 na yung kaninang kumilos, so ito at saka ito, so babalik sa original na position. So pagka ang original position niya is open, so kanina naka-close to, no? So pagka de-energize ni timer 1, so babalik mag-open, no? At saka mag-close. Pero si magnetic contactor dito is still na mag-energize kasi may latching or holding contact siya, no? Dito yung dumaan yung kuryente dito. So dahil na de-energize na si timer 1, si timer 2 ay ma-energize na mga kakirig kasi ito ay mag-off, mag-close na to, so makadaan na dito yung kuryente. So sa demo natin is sinit natin siya ng 10 seconds, no? So nagbilang nito siya, no? So ang kanyang auxiliary contact is ito. So ibig sabihin pag ito mag-open, so ma-de-energize si MC1, ma-off, so pati rin siya. So silbing siya yung taga-reset, no? So pag umabot na yung 10 seconds, dahil in-off na natin yung switch, so mag-open to, patay lahat si MC1 at saka si run. So babalik din iilaw si stop kasi babalik ko siya sa close, no? So yan po yung nangyari kanina sa demo. So hope na nasundan nyo yung explanation ko sa diagram, no? Kung meron kayong Simio relay app, pwede nyo itong i-simulate. Makikita nyo dito yung mga galawan ng mga auxiliary contact. So sa next video ko mga kakirig is ang i-demo ko is delay on pa rin at delay off, pero ang gagamitin ko na timer is isa na lang kasi dito sa ginawa ko ngayon dalawang timer. So sa next video is isang timer lang ang gagamitin ko.